Naku po mga kababayan, finish na ang laban. Ayan, makikita nyo naman sa screen kung sino yung lamang dito. Ayan, Duterte Sara. Ayan o, 97.6%. Ano po ito survey po ito mga kababayan, sabi dito. Informal online poll result. Ayan. So, mayroon pong 97.6%. Hontiveros Risa 2.2%. Si Remulla naman 0.2%. Nako. Grabe yung lamang mga kababayan. Halos 97%, 3% lang. Wala nga, hindi nga umabot ng 3% mga kababayan, no. Itong kay Risa Hontiveros, oh. Grabe yung pangarap nito. Gusto niyang kalabanin si BP Sara. Kumpiyansa daw siya na matatalo nila si VP Sara Duterte sa 2028. Dito pa lang mga kababayan. Online poll result pa lang yan. Informal online poll result sa The Situation Report. Saan ba tong The Situation Report? Parang to no? Channel 2, Channel 5. Basta mga ganun mga kababayan. So mag-comment kayo. Ano masasabi nyo dito? Yan, basahin natin dito yung mga comment. Hindi ko makita yung mga comment guys. Ba't isa lang? Dapat may 1,000. Yung reaction na lang. Tingnan natin. Ayan, may heart na 738. Ayan, yung heart react 349. Ayan, natuwa din sila sa na ito. Sa survey na ito na halos landslide si BP Sara Duterte. Nakakamiss magkali survey. Parang gusto ko magkali survey mga kababayan, no. Kaso parang hindi pa kasi time. Parang ang layo pa kasi. Pero try din natin mga kababayan sa mga pagka sinipag ako lumabas. Ayan. Mag-survey tayo. Nakakamiss magkali survey eh. Kali survey tayo ng kung sino yung napupusuan nilang presidente ngayong darating na 2028. So, sino yung mga napupusuan nila? BP Sara ba? Itong si Hontiveros. Ito si Remulla kasi bali-balita, no? Parang ito yung magiging manok ng mga loyalista ng Marcos admin. Itong si Remulla. Ito naman sa Pinklawan at Dilawan itong si Risa. Kaso, di ba nung nakaraan nagkaroon siya ng issue about sa insertion. So, sa isiniwalat ni Katunying tila lumamig yung ibang mga kakamping dito kay Risa Hontiveros. At dito naman kay BP Sara, alam naman natin maraming pinagdaanan. 2023, talagang grabe yung paratang sa kanya at pati yung mga staff niya ay kinulong din sa kamera. Talagang matindi po yung matinding nangyari kay BP Sara. Talagang napiko na siya nung time na yon at may mga pagbabanta pa nga mga kababayan na kung sakaling siya ipapapatay ay parang mayroon nang nakahanda rin na parang ipapapatay din daw si BBBM tsaka si Lisa Marcos. Yun yung statement niya nung nakaraan. Pero dahil doon mga kababayan, wala namang nangyari sa impeachment na ginawa ng mga kalaban. At bagkus pa doon ay mukhang nabaligtad pa yung mga pangyayari. Si Saldico ay kumanta. Ay una pa pala yung yung flood control project na talagang ang kalikasan din yung nagsiwalat ng mga baho ng mga politiko dito sa Pilipinas. Bumaha sa iba't ibang parte ng Metro Manila. So doon nalaman natin na hindi talaga ginagawa yung mga flood control projects. At doon ay talagang lumabas na yung katotohanan na yung budget ay binubulsa ng mga politiko.
sa isiniwalat nga ni Saldico ay sinabi niya na pinaka-mastermind daw ay di umano si Romualdez at si PBBM. Kaya ngayon ay namamayagpag talaga itong si VP Sara Duterte. Tapos ngayon may niluluto ulit sila na impeachment laban kay VP Sara Duterte, kaso hindi nakakagatin ng Pilipino kasi ang tagal na nito, mga kababayan, wala namang nangyari, di ba? At talagang talagang lalong lumalakas si VP Sara sa publiko. So, ayun, anong masasabi nyo dito, mga kababayan? So, basahin din natin itong pahayag ni Risa na naniniwala daw siya na kaya niyang matalo si VP Sara sa 2028 presidential election. Dito pa nga lang, kulelat na siya. 2.2%, mga kababayan. Kaya niya pang talunin. Malabo, mga kababayan, na matalo. And basahin po natin yung buong ulat dito sa ang balita ngayon. Sabi niya dito, Risa Hontiveros open sa pagtakbo sa 2028. Tingin niya kayang matalo si VP Sara. Inamin ni Risa Hontiveros, Senate Deputy Leader, Majority Leader, na bukas siya sa posibilidad ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 election at naniniwala siyang hindi invisible si VP Sara Duterte kung sasabak ito sa presidential race. Sabi niya pa dito, sa isang podcast interview kasama ang kanyang kapatid na si Pia Hontiveros noong Enero 30, 2026, ibinahagi ni Hontiveros na matagal nang naghahanda ang oposisyon para sa posibleng laban kontra Duterte. Huwag lang dayain, mga kababayan. Pag dinayaan nyo, lagot kayo. Talagang lalong magagalit ang taong bayan pag dinayaan nyo. Ayon sa senadora, mula pa noong kalagitnaan ng nakaraang taon, may 2 o higit pang multi-sectoral coalition na nagsimulang makipag-usap sa iba't ibang personalidad ng oposisyon upang pag-usapan ang iisang pambato sa 2028. Kabilang umano sa mga tinanong ang ilang leader ng oposisyon tulad ni Leni Robredo, Bam Aquino at si Hontiveros mismo. Kung bukas ba silang tumakbo at handa bang sumuporta sa common candidate. Diretsahang sagot ni Hontiveros, okay, I'm open to running for president. Grabe, no? Talagang kumpiyansa sa mga kababayan. And definitely, I will support a common candidate. Okay, bukas akong tumakbo sa pagkapangulo at tiyak na susuportahan ko ang iisang kandidato. Tungkol naman kay VP Sara, giit niya, any candidate can be defeated, even VP Sara. As strong as she is today as a candidate going towards 2028 can be defeated. Kayang matalo ang sinumang kandidato. Kahit si VP Sara, gaano man siya kalakas ngayon bilang kandidato patungong 2028, maaari pa ring matalo. Ayon sa kanya. So basahin po natin yung mga comment dito. May mga comment dito na baka dayain si VP Sara. Ito na nga, mga kababayan. Sabi ni si Bastianismo, kapag panig sa'yo ang kumilik, mananalo ka. True. Totoo yan, mga kababayan. Gagamitin nila yan si Garcia. Sakali, no? Kung di nila kakayanin, talagang gagamitin nila ang Comelec para manalo. Sa pa dito, tama po. Kayo na lang kung may malita ka, insured. Kung may malita daw, insured. Sabi ni MC Yonico, sa laki ng mga nanakaw nila, tingin mo ba di sila gagamit o mag-i-invest ng machine para sa Comelec? Auto vote para kay Risa. Los Poryo, tama, tulad sa mga senators last May election, nanalo ang hindi binoto ng taong bayan. Sabi naman ni Jennifer, si Marquez talagang atapang, ang lakas ng fighting spirit. Pero sa bagay, hindi masamang mag-ambisyon. Push mo yan para makita natin kung mananalo ka or mapapahiya, di ba?
So, pag napahiya ito mga kababayan, iiyak ito. Yung lakas ng fighting spirit niya, talagang kumpiyansa siyang matatalo si VP Sara Duterte. Ayan, ano po pahayag nyo dito mga kababayan sa sinabi ni Risa Hontiveros na kaya niyang matalo si VP Sara Duterte sa 2028 election? At ano rin masasabi nyo dito sa talagang napakataas na survey kay VP Sara Duterte? Landslide mga kababayan. Ayan 97.6%. Kawawa naman itong mga kalaban niya. Pwede siguro to mga barangay tanod. Pwede pa manalo, no? Palagay nyo mga kababayan. Wag lang talagang madaya sa 2028 si VP Sara. Talagang mananalong presidente yan ng Pilipinas. So yun mga kababayan, magka-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.